May mga taong pinagpapala at binibigyan ng biyaya ng kalikasan pati ng mabubuting elemento. Bihira lamang ang mabigyan ng ganoong oportunidad. Yung mga taong may busilak na kalooban, tapang na nagmumula sa kaibuturan ng puso at handang lumaban para sa kapakanan ng mga minamahal sa buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Ako po si Mario, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan ng aking mga kaibigang magkapatid na Leandro at Makoy noong naninirahan pa siya sa baryo sa San Roque. Maaaring hindi ito mapaniwalaan ng ibang tagapakinig pero ito po ay hango sa totoong buhay ng aking kaibigan. Bahala na po kayo kung ano ang paniniwalaan ninyo. Bata pa lamang sina Leandro at Makoy ay namatay na ang kanilang ina, dulot ng matinding karamdaman na hindi kaagad na agapan. Kaya naman naging mahirap ang kanilang kalagayan. Hindi na nakapag-aral sa kolehiyo ang panganay na si Leandro, gayon din ang kapatid na si Makoy. Tumutulong sila sa pagbibenta ng asin kasama ang kanilang amang si Mang Gustin. Naninirahan sila sa isang maliit na bahay kubo sa paanan ng bundok. Taong 1984, sinalakay ang kanilang nasasakupan ng mga mapangahas na mga bandidong laban sa pamahalaan. Lalong naging mahirap ang pamumuhay ng mga residente. At ang karamihan ay natatakot na baka pagnakawan at patayin ng mga masasamang tao. Kung kaya't bago pa sumapit ang gabi, ay nagsisipagbalikan na sila sa kanilang mga tahanan at hindi na nila nagagawang manatili sa trabaho. Naging matumal ang pagbibenta ng mga asin ng magkapatid na Leandro at Makoy. Kaya naman kinapos na sila sa pag-iipon ng pera. Minsan ay mayroong naikwento si Mang Gustin kay Makoy na hindi umano ay mayroong diwata na gumagala at nagbabantay sa baryo. Pinagkakalooban nito ang mga napipili niyang mahihirap na tao na may mabuting kalooban. Binibigyan ng kakaibang lakas, tapang at proteksyon laban sa mga aswang at iba pang mga elemento. Bihira lamang daw ang mga taong napipili nito kaya maswerte na daw kung isa man sa magkapatid na Leandro at Makoy ang magantimpalaan ng diwata. Lumipas pa ang mga araw at inabot pa sila ng kamalasan noong nagkaroon ng trangkaso ang kanilang ama at kinakailangan nito magpagaling sa kanilang bahay. Nagkusang magtinda pa rin ng asin ang magkapatid. Napilitan silang magtrabaho para may maipambiling gamot at pangkain ng kanilang ama. Nagpapalitan sila ng pag-aalaga dito at bago pa sumapit ang takip silim, ay umuuwi na sila sa kanilang bahay, kung saan isinasarado nilang mabuti lahat ng tarangkahan ng pintuan upang walang sino mang makapasok sa kanilang bahay. Nangangamba din naman sina Leandro at Makoy na baka may mga pumasok sa kanilang mga bahay na may mga kawatan at limasin ang kanilang tinatagong iniipong pera para sa pagpapagamot ng kanilang ama. Kahit naghihirap sila ay hindi sila mawawalan ng pag-asa na balang araw ay magiging maginhawa din ang kanilang buhay at maaabot nila ang kanilang mga pangarap. Isang hapon, abala sa paghahanap buhay sina Leandro at Makoy. Inipon nila ang mga nakolektang pera pero patuloy pa din sila sa pagbebenta. Ayaw pa sana nilang umuwi sa kanilang bahay dahil gusto nilang makarami ng mabibentang asin nang mayroon silang maramdaman na kaluskos sa paligid. Naalarma ang dalawang magkapatid. Maingat silang nagtungo sa tabi ng matatayog na magkakalapit na puno ng nyog at nagtago sa sinumang mga nilalang na magtutungo sa lugar na yun. Hindi nagtagal at may napansin silang matandang babaeng may mahaba at maputing buhok na tila nagugutom at nauuhaw. Dumadaing ito habang nakahawak sa kanyang tiyan. Naguluhan ng magkapatid kung anong pakay ng estrangherang matandang babae, ngunit mas nangibabaw ang awa sa kanilang dalawa dahil naisip nila na baka kinakailangan ng matandang babae ng makakain at maiinom. Bahagyang lumapit si Leandro subalit nang sumunod sa kanya si Makoy
ay saglit siyang nakaamoy ng masangsang na amoy na tila amoy ng dugo at nabubulok na laman. Hindi niya mawari kung saan yun nagmumula pero talagang napatakip siya ng ilong sa sobrang lakas ng mabahong amoy. Kinabahan siya kaya nag-alangan na lumapit sa matandang babae. Gusto sana niyang bigyan ng babala si Leandro dahil masama ang nararamdaman niyang kutob sa paglitaw ng matandang babae. Subalit naguguluhan siya sa kanyang mga iniisip. Samantala, nakalapit na din si Leandro sa matandang babae. Bahagya niya itong tinapik sa balikat at tinanong kung okay lang ba ito at kung ano ang kanyang kailangan. Tumugon naman ang matandang babae sa mahinang tinig habang mabagal na bumabaling ang tingin kay Mateo. Nagugutom ang matanda. Noong humarap ito kay Leandro ay nagimbal siya at halos manigas sa kanyang kinatatayuan. Natagpuan niya ang mga nagbabagang mga mata ng matandang babae, gayon din ang matutulis nitong mga lagaring mahahabang pangil. Sa pagkakataong yun ay rumihistro sa isip ni Makoy na nasa panganib ang buhay ni Leandro. Masahol pa sa bruha ang figura ng matanda at nakasigurado si Makoy na aswang ang matandang babae. Kung kaya't sa abot ng makakaya niya ay inunahan niya ang babae na makaatake kay Leandro. Buong lakas niyang hinila ang kwelyo ng kapatid at kahit kamuntik na yung mapunit. Mabuti na lang at mabilis niyang nahila sa pwersahang paraan si Leandro. Napabagsak ito sa lupa. Umangil naman ang matandang babae at inilahad niya ang kanyang matutulis na mga kuko na handang pumunit at lumikha ng sugat sa balat ng magkapatid. Dinakma nito si Makoy, ngunit mabilis na nakaatras ang binata habang mahigpit niyang hawak ang isang dakot na asin. Buong akala niya ay hindi na siya maaabot ng aswang kaso ay lumundag ito at bumulusok sa harapan niya. Nawalan siya ng balanse at napaibabaw ang aswang. Kinalmot siya nito sa muka at tumalsik ang kanyang dugo. Napanghiwi si Makoy sa pag-aakalang napakasakit at mahapdi ang sugat sa kanyang muka. Ngunit nagkamali siya dahil wala man lang siyang naramdamang anumang sakit mula sa kanyang muka. At tila biglang naghilom yon sa isang kisap mata lamang. Sumagi sa isip niya ang mga sinabi ng kanyang ama kung sakaling makatagpo siya ng baong walang mata. Nakatatak pa rin sa isip niya ang mga kataga nito. Posibleng may katotohanan ng pagpili ng diwata sa mga taong katulad niya at kaya siya nagkaroon ng kakaibang tapang na maipagtanggol si Leandro ay dahil mayroon na siyang tinataglay na kapangyarihan sa kanyang katawan. Naisip ni Makoy na posibleng totoo lahat ng mga kaalamang ikinantal ng kanyang ama. Ang asin at maging ang diwata ang nakaligtas sa kanya sa kalmot ng aswang. Hinawakan niya sa tigkabilang kamay ang aswang at pagkatapos ay sinipa niya ng buong lakas hanggang sa tumalsik ang katawan nito at magpagulong-gulong sa lupa. Bumangon ang aswang pero hinagisan siya sa mukha ng asin ni Makoy. Eksaktong dumagundong ang kulog at kidlat. Banayad din ang hangin sa paligid at mukhang may parating na malakas na ulan. Naisip na rin tumakas ng magkapatid sa lugar na yon upang makatakas sa aswang. Kita nilang nasunog ang mukha nito dulot ng asin. Kumukulimlim na at walang patid ang pagkidlat. May nabuong ideya sa isip ni Makoy. Itinusok niya sa lupa ang bagong kahahasang itak mula sa kanyang kaluban sa tagiliran ng kanyang bewang. At pagkatapos ay nagtungo siya sa bahaging tinamaan ng kidlat. Subalit laking gulat niya nang sumigaw si Leandro. Napalingon si Makoy at nagimbal siya sa kanyang nakita. Halos manigas siya mula sa kinatatayuan. Huli na ang lahat bago pa siya makatakbo. Bumulusok ang matatalim na liwanag ng kidlat at eksaktong tinamaan nito ang dulo ng kahahasang itak. Nagimbal si Makoy at inakala niyang siya ang tinamaan ng kidlat dahil sa kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanyang mga ugat. Bahagya siyang nanginig at kamuntik nang mawalan ng malay. Mabuti na lamang at bago pa siya bumagsak sa lupa ay mabilis na nakaagapay sa kanya si Leandro. Nabuhayan siya ng loob
Tinanong pa siya ng kapatid kung ayos lang ba siya. Tumugon siya na okay lang at hindi siya nasaktan. Nakita niya na nasa likuran ni Leandro ang aswang kaya itinulak niya ang kanyang kapatid at walang pag-aalinlangang inihanda ang kahahasang itak na sumaksak sa tiyan ng aswang. Ibinaon niya yun ng pagkalalim-lalim kung kaya't lalong bumuga ng sariwang dugo ang aswang. Idiniin pa niya ang paghawak sa itak kung saan lalong bumulwak ang sariwang dugo ng aswang. Umangil ang aswang at ipinakita niya ang buong pighati habang pinipilit na binubunot ang itak sa kanyang tiyan, subalit hindi siya nagtagumpay dahil unti-unti siyang nanghina at nawalan ng depensa hanggang sa maipikit na lamang niya ang kanyang mga mata at mawalan ng malay. Sa pagkakataong yun ay naramdaman ni McCoy na napatay na niya ang aswang. Binunot niya ng buong tapang at lakas ang itak at lalong sumambulat at tumalsik sa lupa ang masangsang na dugo ng aswang. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting pumatak ang ulan. Dali-daling naggayak ng mga kagamitan si Leandro at McCoy. Pinilit nilang makalabas sa lugar na yon dahil malapit ng gumabi, subalit nahirapan silang makabilis sa pagtakbo dahil madulas ang daan. Binaybay nila ang masukal na daan at napadako pa sila sa maraming puno ng nyog hanggang sa may namataan silang mga grupo ng mga kalalakihan. Nakahanap sila ng kumpol ng puno ng saging at doon sila mismo nagtago. Inaninag nilang mabuti ang mga kalalakihan at napansin nilang mga bandido yon. May binibilang na pera at mga alahas na tila nagmula sa mga tao. Hindi pa natatagalan at may nilabas si McCoy ang kanyang itak. Nagimbal at kinabahan si Leandro. Pinigilan niya ang kapatid at baka makapatay ito ng tao, pero sigurado si McCoy na gagamitin niya ang itak sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Nabanggit din niya kay Leandro ang mga sinabi sa kanya ni Mang Gustin ukol sa pagbibigay ng biyaya ng diwata sa mga taong may mabuting kalooban. Hindi niya sigurado pero pakiramdam niya ay isa siya sa napiling handugan ng diwata ng kakaibang lakas at kapangyarihan gamit ang asin at itak. Namangha si Leandro. Hindi niya sukat akalain na mangyayari ang mga kagilagilalas na pangyayari at hindi pa niya inaasahang si McCoy pa na kanyang kapatid ang magkakaroon ng malakas na kapangyarihan. Habang nag-uusap ang magkapatid ay hindi nila kaagad napansin na may isang lalaking nakakita sa kanilang dalawa. Nilapitan sila nito at tinutukan ng baril. Binulyawan sila at pinagbantaan na huwag kikilos ng masama habang nakatutok ang kanyang baril sa ulo ni McCoy. Umikot naman si McCoy at hinarap ang lalaki. Sinabi niyang wala silang ginagawang masama. Wala silang maibibigay na anumang alahas o pera dito dahil hamak lamang silang nagtitinda ng asin at hindi pa sapat ang kinikita nila sa araw-araw para sa pangangailangan ng pamilya. Humalakhak ang lalaki. Hindi siya naniniwala kay McCoy. Inutusan niya itong maglabas ng pera kung ayaw nitong mapatay. Subalit nagmatigas si McCoy. Pinagdiinan niyang wala silang pera at kapag pinagpilitan pa nito ang gusto at tiyak na lalabanan silang magkapatid ng patayan. Nakipag-agawan siya ng baril at pinotektahan si Leandro, subalit biglang pumutok ang baril. Ngunit hindi man lang nadaplisan sa dibdib si McCoy. Luminsad ang bala hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Nagimbal ang lalaki at nabitawan niya ang baril. Napasigaw siya ng halimaw, kampon ng kadiliman at tuluyang nataranta. Binalak na sana nitong tumakas ngunit may kung anong hindi makitang nilalang ang bumali sa liig nito na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nagulat si Leandro, lalo pat nawala sa likuran niya si McCoy. Hinanap at tinawag niya ang kapatid subalit hindi ito matagpuan. Biglang may sumagitsit sa kanyang tinig buhat sa kanya. Bumulaga si McCoy at sinabi niyang gumamit siya ng tagabulag para maisahan ang kawatan. Hindi niya malaman kung paano niya nagawa yun basta't mayroong bumulong sa kanyang babae na nagturo kung paano siya magsasagawa ng tagabulag. Posibleng yun na nga mismo ang diwata. Sa pagkakataong yun ay naisipan nilang umalis sa lugar na yun. Kumaripas ng takbo sina Leandro at McCoy nang biglang may lumitaw na 3 armadong kalalakihan at pinaputukan ng baril si Napoleon. Subalit hindi pumutok ang kanilang mga baril.
Laking gulat nila kung anong klaseng mahika ang mayroon si Makoy. Inisip nila na mayroon itong kapangyarihan ng demonyo kaya minabuti na lamang nilang makipagbuno. Nakipagtagisan sila dito ng lakas. Nagkatulungan naman ang magkapatid. Binalingan ng liig at mga tuhod ni Makoy ang dalawang armadong lalaki habang gumagamit na naman siya ng tagabulag. Samantalang si Leandro ay ubod lakas na pinagsusuntok sa mukha ang isang bandido gamit ang kanyang matitigas na mga kamao. Hindi niya tinigilan ang mukha nito hanggang sa magkapasa-pasa at dumugo ang nguso nito bago pa 2 beses na sinikmuraan. Kasunod nun ay tuluyan niyang pinatumba sa lupa. Dinambahan naman siya ng isa pang armadong lalaki na nakipagtagisan ng pisikal na lakas. Ngunit binalibag siya ni Makoy. Binuhat siya nito at 3 beses na binagsak sa lupa. Kahit na mas matangkad at mas malaki ang katawan ng kanyang kalaban ay hindi niya yun pinansin bagkus ginamit niya ang natatanging lakas ng kamao. Noong makabangon ng armadong lalaki ay mabilis siyang sinigundahan ng tigkabilang sipa sa tagiliran. Pagkatapos ay sinakal siya ni Makoy at sinaksak sa dibdib gamit ang itak. Noong naubos na nilang magkapatid ang mga bandito ay nag-umpisa na silang kumaripas ng takbo. Naramdaman nila na posibleng paghigantihan sila ng iba pa nitong mga kasamahan at mukhang nanganganib pa ang kanilang mga buhay. Inabot na sila ng bandang 8:00 ng gabi bago sila nakauwi sa kanilang bahay. Inabutan nilang nakahiga sa kama ang kanilang ama kaya dali-daling naghanap ng malulutong pagkain si Leandro. Mabuti na lang may natitira pa silang gulay. Nagluto siya ng sinabawang gulay, humati lang siya ng pagkain na para sa kanila ni Makoy at pagkatapos ay binigyan niya ng makakain ng kanyang ama. Matapos nitong makakain ay napansin nilang magkapatid na mukhang bumabalik na ang dating lakas ni Mangustin at unti-unting gumagaling. Sinalubong sila ng isang matamis at punong-puno ng pag-asa ang mga ngiti sa labi ng kanilang ama noong makabalik na sila sa kanilang tahanan. Naibsan naman ang kaba at pangamba sa dibdib ng magkapatid noong masilayan niyang unti-unti nang bumabalik ang sigla at lakas ng kanilang ama. Ipinalangin nila na sana ay tuluyan na itong gumaling upang magkasama-sama na sila sa paghahanap buhay. Basang-basa ang mga kasuotan ng magkapatid kaya naman naisipan na rin nilang magtungo sa paliguran. Dahil baka magkaroon pa sila ng pulmonya at abutin ng trangkaso dulot ng pagkakabasa sa ulan. Naligo sila at nagpalit ng damit. Kasunod nun ay nagpahinga sila ng ilang sandali at pagkatapos ay lumapit sila sa kanilang ama at buong tapang nilang inilahad sa kanilang ama at bunsong kapatid ang nangyari. Engkwentro sa aswang, gayon din sa mga bandido. Naisip na Leandro at Makoy na posibleng balikan sila ng mga kasamahang bandido ng mga napatay nilang mga bandido. Yun ang bagay na kinatatakutan nila dahil nakakatiyak silang hindi na sila nito hahayaang mabuhay at idadamay pa ang kanilang pamilya. Kinabahan silang lahat at nabahala sa posibleng mangyayari sa mga susunod na araw. Kung kaya't noong humanap sila ng pagkakataon upang mangibang bayan, dumating ang araw na gumaling sa karamdaman ng kanilang ama, kung kaya't nagdesisyon na silang umalis sa kanilang bayan. Iniwan nila ang paghahanap buhay sa pagbibenta ng asin at nagtungo sa Karatig Baryo, kung saan matatagpuan ang kapatid ng kanilang ama na malaking ektarya ng bukid sa sakahan. Doon na sila bumuo ng panibagong buhay. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang kanilang pakikipagsapalaran. Nagpakita ang diwata sa panaginip ni Makoy at sinabi niya na ipagpatuloy namang nilang magkapatid ang pagbibenta ng asin dahil ito ang magbibigay sa kanila ng kaginhawaan. Pinili niya si Makoy gayon din si Leandro na magkaroon ng kakaibang kapangyarihan upang malabanan ng kasamaan kaya asahan nila na marami pang pakikipaglaban ng pagdadaanan nila. Pero mapupuspos din sila ng biyaya at magiging maayos ang pamumuhay. Itinuloy ng magkapatid pati ng kanilang ama ang pagtitinda ng asin. Kahit paano ay mas malaki ang pera nila kaysa sa San Roque. Nakakabili sila ng mga pangangailangan sa araw-araw. Dumako ang isang gabi na ubos lahat ng pinagbentahan ng asin. Naglalakad sila sa daan at may mga nakakasabay silang mga residente.
Noong medyo nakakalayo na silang magkapatid ay naubos na ang mga nakakasabay niyang mga tao sa daan at naisipan nilang lumiko ng daan patungo sa kawayanan. Doon mas malapit ang ruta patungo sa kanilang bahay kaysa sa dumaan sila sa may tulay na halos aabutin pa ng ilang kilometro bago sila makauwi. Inihanda nila ang mga dalang itak at asin kung sakali man na may aswang na bumulaga sa kanyang harapan. Maraming mga residente ang natatakot mag-isang dumaan sa kawayanan sapagkat nakakatakot ang lugar na yun. Matataas ang mga talahib at mayayabong ang mga sanga at dahon ng kawayan na medyo tumatakip din sa daan. Ayaw namang bumalik ng magkapatid. Mag-aaksaya pa sila ng oras kung pipiliin niyang dumaan sa may tulay kaya tiniis na lamang niya ang kabang nararamdaman at pinagpatuloy ang paglalakad. Noong medyo natatagalan na sila sa paglalakad ay bigla silang nakaamoy ng masangsang na amoy sa paligid at pakiramdam pa nila ay may mga matang nakamasid sa kanilang mga kilos. Luminga-linga siya subalit wala naman siyang nakitang sino man. Noong makasigurado na sila na guni-guni lamang nila ang lahat ay nagpatuloy siya sa paglalakad ngunit ganoon na lang ang pagkagulat nila nang may lumitaw na isang babaeng may mahahabang maiitim na makakapal na buhok sa kanyang harapan. Nakadipa ang mga kamay nito at tumutulo ang mga laway sa bibig. Nakangisi ito habang lumalapit sa kanila. Halatang gutom na gutom ito at gusto siyang kainin. Agad namang inilabas ni Leandro ang hawak ng itak at pinagwasiwas sa aswang kaso ay mabilis itong umatake na nahawakan siya sa kanyang tigkabilang mga kamay. Akmang sasakmalin siya nito sa liig nang biglang lumapit si Makoy at dinaplisan niya sa kamay ang matandang gamit ang itak. Nagsaboy pa siya ng asin at tinamaan ito sa mga braso. Natakot ang babaeng aswang at binitawan niya ang mga kamay ni Leandro. Saka siya umatras habang sumisenyas kay Makoy na wag siya nitong papatayin. Maya-maya ay huminto ang aswang at biglang napatingin si Makoy sa direksyon nito. Hinamon niya ang aswang sa pakikipaglaban. Walang takot na tinapunan ni Makoy ng masasamang tingin ng naturang aswang. Eksakto namang nag-angat ng tingin ng aswang at dumaluhong siya kay Makoy. Subalit hindi siya nagtagumpay na makalmot at masugatan ito sa mga braso. Dahil mabibilis ang pag-ilag nito at nahiwa pa ang aswang sa dibdib, maging sa kanyang tigkabilang mga balikat. Umangil ang aswang at nagbaga ang mga mata niya sa sobrang galit. Inatake niya ang lalaki gamit ang kanyang mga kuko. Pero sa kasamaang palad ay naghanda si Makoy at pinugutan niya ng ulo ang aswang. Bumagsak at tumalbog-talbog pa ang pugot nitong ulo sa talahiban. Hindi kaagad nakagalaw at makapagsalita si Leandro sa matinding pagkagulat. Napalunok siya ng laway at sinundan niya ng tingin si Makoy at napansin niyang humarap ito sa kanya bago ibinalik ang itak sa kaluban nito, nakabigkis sa kanyang bewang. Natuwa si Leandro at walang masamang nangyari kay Makoy. Minabuti nilang umalis na lang sa lugar na yon at bumilis ng kilos at baka nag-aalala na sa kanila ang ama nila. Simula noon ay naging kilala ang magkapatid na mamumuksa ng mga aswang at iba pang masasamang elemento. Maraming tumangkilik sa kanilang itinitindang asin pero marami pang kalabang masasamang elemento ang nakainkwentro ng magkapatid. Bukod pa doon ay mayroon pa silang mga naging kaibigan katulad ni na Jacob at Orlando na mga binatilyong nagtitinda ng mga walis tingting. Gayon din si Atong na nagtitinda naman ng mga buri. Isang dapit hapon magkakasabay silang umuwi pagkatapos nilang makatapos sa pagbebenta ng kanilang mga paninda. Malamig ang simoy ng hangin at napakatahimik ng lugar na yon. Maya-maya ay may umalingaw-ngaw na mga tinig sa bandang likuran ng magkakaibigan. Lumingon sila at nakita nila ang 4 na bulto ng kalalakihan. Nanlilisik ang kanilang mga namumulang mga mata at mabalahibo ang mga katawan. Napabulala si Jacob at nasabi niyang mapapalaban pa daw sila sa mga aswang. Nagsalita naman si Orlando at sinabing tumakbo na sila at tumakas sa lugar na yon bago pa sila mapatay ng mga aswang. Bahagya silang umatras at kumuha sina Jacob, Orlando at Atong ang mga nadampot na mga bato. Pagkatapos ay saka inihagis sa direksyon ng mga aswang ngunit
wala yung epekto. Wala na silang ibang paraan nagawa kundi kumaripas ng takbo, kaso ay naabutan sila ng mga aswang. Sinigawan sila ng magkapatid. Sumunod sila sa mga direksyon ng mga ito. Inakala nila Jacob, Orlando at Atong na wala silang malulusutan at siguradong lalapain sila ng mga aswang nang biglang sumigaw si Makoy at Leandro. Dala ang mga plastik ng asin pati ang itak. Umangil ang mga aswang at lumingon sa magkapatid. Nagngingit-ngit sila sa galit. Sumugod ang mga aswang at umilag naman ang magkapatid saka sila dumepensa. Sumalakay naman ang isa pang aswang sa direksyon ng magkapatid. Kinapitan nito sa balikat si Makoy pero hindi bumaon ang mga kuko nito sa kanyang laman. Walang epekto ang kapangyarihan ng aswang. Biglang humarap si Makoy at nagulat ang aswang nang walang habas na tinagpas ni Makoy ang ulo nito. Sa puntong yun ay nagimbal ang iba pang mga aswang. Saktong huminto sa pakikipaglaban si Leandro nang mapansin na napatigalgal ang mga aswang sa ginawa ni Makoy sa isa nilang kasamahan. Hindi magawang umatake ng grupo ng mga aswang kung kaya't minabuti na lang kumaripas ng takbo. Hinabol sila ni Leandro ngunit hindi na niya ito naabutan at naglaho silang parang mga bula. Nagpasalamat naman ang tatlo nilang kaibigan sa pagkakaligtas nila sa mga buhay nito. Nagpatuloy pa rin ang kanilang pagtitinda at talagang humahanga din sina Jacob, Atong at Orlando sa kasipagan at pagtsatsaga ng magkapatid para lang makaahon sa sobrang kahirapan. Nalaman din nila ang tungkol sa diwata na nag-iingat sa kanila at nagbibigay ng malakas na kapangyarihan. Ninais din nila na balang araw ay magkaroon din ng kapangyarihan at lakas ng loob na lubaban sa mga kampon ng kadiliman. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng kasintahan si Makoy. Elisa, ang kanyang pangalan at isa rin siyang residente sa baryo. Anak siya ng dating kapitan doon. Naunahan pa nga ni Makoy si Leandro na magkaroon ng pag-ibig dahil abala pa ito sa pagtatrabaho at wala pang balak manligaw. Magandang impluwensya si Elisa kay Makoy kaya naman ganoon na lang ang basbas sa kanila ni Mang Gustin. Mabuti na rin daw na may inspirasyon si Makoy at alam niyang darating din ang araw na talagang iibig siya at makakaisip na bumuo ng pamilya. Pero sa kabila nun ay hindi pa rin nila makakalimutang magkapatid ang kanilang misyon. Gayon din ang mga pangako nila sa diwata. Patuloy pa rin itong gumagabay at nagbibigay sa kanila ng payo, lalo na sa mga pagkakataong pinanghihinaan sila ng loob. Dumating ang isang gabi at dinalaw ng masamang panaginip si Makoy. Nakapaloob doon ang imahe ni Elisa na hinahabol ng mga aswang sa isang makahoy at napapalibutang halaman ng lugar. Sumisigaw ito at humihingi ng tulong. Idinilat ni Makoy ang kanyang mga mata at kinakabahan siyang bumangon sa kama. Naliligo siya sa pawis at parang dinamita sa lakas ang tibok ng kanyang puso. Nagtatayuan ang mga balahibo niya sa buong katawan. Nakakagimbal ang kanyang panaginip. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang malaman ang katotohanan ukol sa kanyang panaginip. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng baso at sumalok sa tapayan saka siya uminom ng tubig. Naabutan niya si Leandro na parang may malalim na iniisip. Tinanong siya ng kapatid kung may problema ito at tumugon si Makoy na dinalaw siya ng masamang panaginip at nakita ang imahe ni Elisa na hinahabol ng mga aswang. Mukhang nabahala si Leandro at sinabihan ng kapatid na huminahon. Huwag masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Balak ni Makoy na magtungo sa kapatagan sa kasunod na araw upang alamin sa mga magulang nito ang kalagayan ng kanyang kasintahan. Ngumiti si Leandro at sinabing sasamahan niya ang kapatid at hindi ito hahayaang mag-isang umalis lalo pat maraming naglipa ng mga aswang sa paligid. Nagpasalamat si Makoy at maya-maya ay bumalik na din siya sa kanyang silid. Mababaw lamang ang kanyang tulog dahil sa matinding pag-aalala kay Elisa. Kinabukasan maagang bumaba sa kapatagan ng magkapatid. Bago sumapit ang tanghali ay nagtungo sila sa bahay ni Elisa. Nalaman nila mula sa mga magulang nito na 2 araw na pala itong nawawala. Dumalo pala sa handaan sa kapinsan nito.
at maagang umalis ngunit wala itong kasabay sa pag-uwi. Walang nakakaalam kung sino ang dumukot dito at kung saan ito nagtungo. Nahirapan ng mag-ama kung saan hahanapin si Elisa. Naisip din nilang itanong sana kay Makoy kung nagawi sa kanila si Elisa at baka naman bumisita lamang ito. Hindi talaga napalagay ang loob ni Makoy. Umuwi sila ni Leandro sa kanilang bahay at sumalo sa pagkain sa kanilang ama. Magkakasabay-sabay silang kumain at noong dumako ang hapon ay nagkaroon ng pangitain si Makoy. Nakita niya si Elisa na sumisigaw sa bahaging kakahuyan habang hinahabol ng mababangis na aswang. Sinabi niya ito kaagad sa kanyang ama, pati kay Leandro ang pangitain niya at mukhang nahulaan na nila kung saan matatagpuan si Elisa. Sumagi sa isip ni Makoy ang lugar na pinangyarihan sa kanyang panaginip. Pinagplanuhan nilang mabuti ang gagawing pagpunta sa pag-atake sa mga aswang upang mailigtas ang buhay ni Elisa. Matapos nilang makapaghapunan ay bumalik sa kapatagan ng magkapatid. Ipinangako nila sa magulang ni Elisa na ibabalik nila ang ligtas ng kanilang anak. Bahagya na lubos namang ipinagpasalamat ng mga asawa. Buo ang tiwala nila sa magkapatid at maibabalik nila sa mabuti si Elisa sa kanila. Pagkatapos nilang mag-usap ay nag-umpisang magpaalam ang magkapatid bago sila umalis. Naglakad ang magkapatid sa kahabaan ng daan. Dala ang mga itak sa kanilang mga bewang gayon din ang mga binaon nilang asin. Nakarating sila sa kakahuyan. Kakaiba ang lamig sa paligid. Tumatagos sa balat ng magkapatid ang malamig na simoy ng hangin. Hindi yun pangkaraniwan kaya nalalaman nilang mayroong nagbabadyang kapahamakan sa kanilang dalawa. Maya-maya ay may naramdaman silang mga kaluskos at sa isang iglap ay may pumalibot sa kanilang mga aswang. May 5 nakapaikot na mga mababangis na aswang. Nagbabaga ang kanilang mga mata habang matutulis ang mga pangil. Nagkaisa silang pagtulungan ng magkapatid subalit gumamit si Makoy ng tagabulag at naglaho sila sa kanilang kinatatayuan. Sumama siya sa ihip ng hangin at hinagupit ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga aswang. Samantalang si Leandro ay ginamit ng talas ng isip at liksi ng katawan para undayan ng saksak at hampas ang mga lumalapit sa kanyang mga aswang. Isa-isa silang bumulagta sa lupa at hindi na nagawang makaangil. Malalansa ang kanilang mga sariwang dugong dumilig sa kalupaan. Walang ano-ano ay narinig ng magkapatid ang pagsigaw ng isang babae sa di kalayuan. Nakilala ni Makoy ang boses bilang si Elisa kaya naman ganoon na lang ang pagnanais niyang matagpuan kung saan niya ito maililigtas. Lumakad-lakad silang magkapatid at hinawi ang mga daang napapalibutan ng mga malalagong dahon ng mga puno. Nakita nila na pinagtutulungang lapain ng 3 aswang si Elisa. Marami na itong mga sugat at galos sa katawan. Sumulak ang galit ni Makoy. Sinigawan niyang bitawan ng mga aswang si Elisa at dagdag pa niya na malakas lamang ang mga ito sapagkat nagtatago sila sa palda ng babae. Hinamon na niya ang mga ito sa matinding labanan. Umangil ang mga aswang at sabay-sabay silang sumugod sa mag-ama. Dumanak ang masasaganang dugo. Sunod-sunod na pinagsasaksak at pinagtatagpas ng mag-ama ang mga ulo ng aswang matapos nilang pagbabali-baliin ang mga buto. Matapos nilang maubos ang mga aswang ay dali-daling lumapit si Makoy at Elisa. Inalam niya ang kalagayan nito at pagkatapos ay inalalayan sapagkat medyo nang hihina ang katawan nito. Anumang sandali ay pwede itong mawalan ng balanse. Sumama na rin si Leandro at bumalik sila sa bahay ni Elisa. Habang naglalakad, isiniwalat ni Elisa ang nangyari sa kanya. Nalaman ng magkapatid na may dumukot pala dito noong papauwi siya sa kanyang bahay matapos na dumalo siya sa handaan ng kanyang kapinsan. Nakatakas siya sa poder ng mga aswang pero hinabol siya ng mga ito hanggang sa makarating sila sa kakahuyan. Nahabag ang magkapatid noong makarating sila sa bahay ni Elisa ay saka ginamot ng kanyang mga magulang ang mga sugat niya. Pagkatapos ay nagpaalam na muna ang magkapatid sa kanilang lahat.
Laking pasasalamat ng mga magulang ni Elisa na nagkaligtas ito sa mga aswang at wala siyang matinding pinsalang natamo. Balak pa sanang panatilihin ni Elisa ang magkapatid sa kanilang bahay subalit kinakailangan na talaga ng mga ito na makauwi sa bahay nila. Kaya hinayaan na muna niyang makaalis. Magkikita pa naman sila ni Makoy sa ibang araw. Matapos ang ilang araw ay naging maayos na ang kalagayan ni Elisa. Bumalik na siya sa pagtatrabaho, gayon din sina Makoy at Leandro. Nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan at nagmamalasakit sa isa't isa. Hindi naman tumutol ang kanilang mga magulang, basta't hindi nila pababayaan ang kanilang pamilya at aabutin pa rin ang kanilang mga pangarap. Hindi akalain ng magkapatid na darating ang araw na sinasabi ng diwata na magbubunga lahat ng maganda ang kanilang kapalaran. Nagsaka ang kanilang ama at nagtinda pa rin ng asin ang magkapatid. Bukod sa bukid ay may malaking kuprahan at nyoga ng amo niton. Ipinasok ni Mang Gusti ng dalawa na magkapatid at nagustuhan ng kanilang amo ang pagtatrabaho, kung kaya't tinulong na sa pangangasiwa ang magkapatid ng bukid. Hindi nagtagal ay ginawang kanang kamay ng amo ang kanilang ama. Umunlad ang kabuhayan ng amo at naging kasyoso pa silang mag-aama na negosyo hanggang sa umunlad ang pamumuhay nila. Nakapag-aral na muli sina Leandro at Makoy at maswerteng nakapagpatuloy sa kolehiyo. Samantalang ang kanilang ama ang namahala sa bukid at nagkaroon na din sila ng sariling bahay. Naging maganda at maswerte ang dulot na biyaya ng diwata sa buhay ng pamilya ni Leandro at Makoy. Pero sa kabila ng lahat ng kanilang natamasang magandang buhay ay hindi pa rin nakakalimutan ni Leandro at Makoy na gumawa ng mabuti. Malaking bagay ang nagawa ng pagtitinda nila ng asin. Ginamit nila sa kabutihan ng lakas at kapangyarihan nila. Lalo pat may mga nasusumpungan pa silang mga panibagong nilalang tulad ng mga tikbalang, mangkukulam, kapre at iba pang uri ng mga aswang. Subalit hindi nila kinakitaan ang pagiging mayabang at kasamaan ng pag-uugali. Malaki ang naging paghanga sa kanila ng mga residente dahil sa tagal nilang pamumuhay sa kabilang baryo ay hindi man lang napunta sa bingit ng kamatayan ng mga mahal nila sa buhay. Kahit napakadelikado ng kanilang mga naging laban kontra sa mga masasamang nilalang. Hanggang dito na lamang ang kwento ng magkapatid na Leandro at Makoy. Sana ay nagbigay aral ito lalo na sa bawat pamilya.